Dito mayroon tayo na ispatan na isang kawayan. Ayan. At ito yung mayroon dito stone na para siyang palaka. Ayan. Nakakover na po sa damuhan pero nakaharap doon sa kawayan. Bago tayo magpapatuloy, shoutout po sa lahat ng mga subscribers sa ating channel Green Discovery. At dito naman tayo sa panibagong natuklasan natin na mga big rocks itong area at meron tayo nakita. Let's go. Kung mapapansin natin, ito yung west direction, hapon na. At yung back azimuth as east direction 90 degrees. Dito sa portion, meron doon mga punong kawayan. At dito sa south, meron tayong nakitang malaking rocks na parang hugis puso. Kung makikita natin ay nakacamouflage at hindi mahalata sa malayo dahil kahalintulad na lang siya sa color ng mga kahoy or mga damo dito sa bundok. Ito, kung makikita natin ay yan ay creek na pag mag-ulan malakas diyan ang tubig. So lalapitan natin. At dahil dito sa mainit ang panahon, mga tuyo na ang mga dahon. At dito mayroon tayong malaking rocks na nakita. Itong hugis nito, kung makikita natin, ayan, ay parang nguso. At dito naman sa taas din, parang ano ito, ang amo or parang unggoy o may similarity nga doon yung frog markers. Ayan, kung makikita natin. At dito naman sa Dead Creek papunta doon ay pababa ito. Itong mayroon tayo dito napansin, ayan, ay napaikot itong maliliit na bato. Ayan, pero matitigas siya. Ayan, at ito nakalubog din at paikot siya. Ayan, mga maliliit hanggang dito. At ito ang kinukubera na malaki. Dito siya nakatutok sa nguso. Ito dito na portion. At mayroon ito dito kahoy nga. Siguro ko hindi pa ito matanda. At dito matigas nga. Ayan, para siyang heart diyan at papunta doon sa may frog. Ngunit meron pa dito isto na maliit at tinuturo dito sa malaking big boulder na ito. Yung ilalim niya. Ayan. At wala siyang indication dito ng mga markers maliban sa ito, letter C. Tapos letter B ito at meron siya dito slash. Tapos kung titingnan natin ito, para siyang nakaupo na unggoy. Ayan. At meron siya dito mata. Ayan. So malaki ito dito pababa. At ikutin natin. At sa likod dito meron naman siyang isto. Ayan, nakaturo dito sa loob. Ayan. Ito yung likod niya, mga ka-discover. Doon yung front, doon tayo galing. Kung titingnan natin, mataas lampas tao ito. At meron din siya dito nakaturo pababa at may islas din siya. Ayan,
At dito, yan yung nguso niya, nakaturo din papunta dito sa may creek. So ang initial target dito mga ka-discover, wala tayo dalang na kahit gadget, ay analyze lang natin ito yung sinusundan pababa, at saka doon yung isa rin naka letter B. Ayan, dito wala siya markers maliban sa mga baging, at saka yun yung punong kawayan na malaki, at saka dito yung gitna ang posible dito ang digging spot, dahil sentro ito ng creek papunta doon. Ayan, so dito sa gitna ng creek mayroon dito isang bato. Ayan, nag-iisa, at mayroon din dito. Ayan, pyramid. So dito yung spot mga ka-discover, dahil mga 3 meters mula doon sa big boulder yung islas doon tinuturo dito. Ayan, dito nag-iisang bato sa creek, tapos yan yung pyramids, unders possible. Dito meron tayo dito nakita. Ayan, ano kaya ito dito sa ilalim ng rock na ito. Ayan, ngayon balikan natin dito yung big boulders na yan. Ayan, malaki, ikutin natin. Ayan, tabi-tabi, masukal. Ayan, dito sa likod. Ito yung likod naman niya, parang naka-triangles, at mayroon namang kanto dito sa kanyang side. Ito mga ka-discover, mayroon siyang pula na bato. Ayan, semento ito, nakausli, parang pili. Ayan o, at diretso dito. Ayan, papunta sa baba, pero wala dito ang spot. Doon siya sa creek, slope doon, dahil ito yung terrain niya, paganyan pababa, tapos ito yung nguso niya. Ang atin ngayon decoding ito, arrow. Ayan, letter Y. Ayan, ibig sabihin yan na yung creek dito maiksi, at ito mahaba papunta dito diretso. Ayan yung arrow, diretso doon ang target sa creek, yung may bilog doon na bato. Ayan, yan ang initial spot. Sa ating pagdidikod partial, mayroon siya dito holes. Ang ibig po sabihin dito ay sa water. Ayan, tapos inulit lang natin itong pula na stone, ibig sabihin center spot, doon pa slope. So dito sa likod ito meron mga baging, at matalim ito ng mga baging. Mayroon siya dito. Ayan, simento ang likod nito. Ayan mga ka-discover, mayroon naman siya dito. Ayan, simento ang nakatapal dito sa likod. Ayan, possible nga mayroon ito rock enclosed. Ayan yung bakat. Continuous tayo dito sa likod na sa portion na ito.
yung kanina naging likod natin, mayroon siyang naispatan natin na mahaba na ito, linya pababa, may araw. Ang tinuturo dito, baliktad po ito, diretso po ito pataas. Ayan, tapos meron po dito dot. Ang ibig po sabihin ay creek mula sa bundok. Ito dito sa bundok pababa ang creek. Ayan, ay dito sa gilid ang spot. Ayan mga ka-discover, ito yung starting dito, slope papunta sa baba. Ito na ang terrain nitong bundok na ito, ay pataas. Galing doon ang sapa papunta dito. Ayan, kaya ito nakaturo to doon sa bundok, pero ang items deposit ay doon sa slope na ito yung indication. Ayan, tapos mayroon siya dito isang distance, ito 3 meters. Ayan, sa atin po pagdidikod ay initial lang po ito na atin ngayon nakita na nakatingala na para siyang unggoy o amo na malaking rocks na nakaharap doon sa nakanorte ito doon sa sapa na Tid Creek diyan. At ito yung front na sarak na ito na naka letter B, at mayroon pa siya dito. Ayan, letter B, ganyan pababa siya ang direksyon. At dito may sikreto. Ayan, ito yung sikretong markers. Ayan, inverted arrow po ito, pabaliktad dito. Dito yung tabas at saka doon yung target sa gilid ng sapa. Dahil doon kanina sa mayroon doon markers nga creek ang sinasabi. Sa atin po ngayon na discovery, at hanggang dito na lang sa Green Discovery, at sa sunod naman muli na atin makikita at matatagpuan sa mahabang paglalakbay. Huwag po makalimot mag-subscribe sa ating munting channel para pa sa susunod ng atin makikita sa ating pagtatapos. At God bless po sa lahat na manonood. Wow, ito pala ang kanyang kabuuang hugis. Dito sa likod may pyramids pala dito, nahuli natin makita. Ayan, oh. Ayan, pyramids talaga papunta dito ang tinuturo dito sa puno. Ayan, oh. Ayan, malaki papunta doon sa creek. Ito ang pinaka-reference big boulders markers